pwede mo nang bagalan ang takbo natin. Sabi ni Merlinda. Hindi maalis ang kaba niya sa bilis ng pagpapatakbo ni Emperor. Hindi na siya magtataka kapag may highway patrol na humuli sa kanila dahil sa overspeeding. Nasa SLEX sila sakay ng Chevrolet Trailblazer ng binata. Nag-request ito sa kanya na i-date niya sa Tagaytay. Kaya madilim-dilim pa ay dumaan na ang binata sa bahay nila. Sinibak na nito sa tungkulin ang driver or bodyguard na si Jim. Malaki ang hinala nila na si Jim ang nagpapadala sa press ng pictures nila na natutulog ng magkayakap. Napagkasunduan nila na wag nang magkomento sa press ng anuman tungkol sa kanila. Hahayaan na lang nilang mamatay ang issue. Ngunit dahil yata sa pananahimik nila sa issue kaya mas naging mainit sila sa paparazzi. Gaya kanina, may sumusunod na naman sa kanila. Wala nang sumusunod. Wala nang sumusunod pero may kaagapay naman tayo. Sabi ni Emperor na sumulyap sa kanan. Ha? Sinundan ni Merlinda ng tingin ang tinitingnan nito. Isang black SUV ang nakita niyang kaagapay nila. Mabilis din ang takbo niyon. Sigurado kang tayong sinusundan yan? Oo. Hindi na makaimik si Merlinda. Napakabilis talaga ng takbo nila. Hanggang sa maiwan na ang nagpipilit umagapay na SUV. Tahimik siyang nagpasalamat nang lumabas na sila ng SLEX at hindi na nila iyon makita. Malayo-layo na rin ang nalalakbay nila nang makita na naman nila ang black SUV. Nang makahanap ng tiyempo ay binagala ni Emperor ang takbo at iniliko ang sinasakyan nila sa isang turn-off. Pinabilis na naman ito ang kanilang takbo kahit hindi na niya makita ang SUV. Sa muling pagliko nila ay may grupo ng mga kambing na tumatawid sa kalsada sa unahan. Napasigaw siya. Watch out! Nakabig ng binata ang Trailblazer sa kaliwa, ngunit hindi agad nito nakontrol ang sasakyan. Nag-nosedive iyon sa tag-uling na puno ng tubig bago bumara sa putikan. Sa likod! Utos ni Emperor. Nagkumahog si Merlinda na tanggalin ang seatbelt para makalipat sa likod, kahit yanig pa rin siya sa pagkabigla. Kasunod niya si Emperor. Tinulungan siya nitong makalabas sa likurang pinto. Pumasok na ang tubig sa harap. Ayos lang po ba kayo? Sabi sa kanila nang lumapit na isang lampas 30 ng lalaki na may pasan na lubid sa balikat. Si Emperor ang sumagot. Opo, salamat. Kuya, anong lugar na po ba ito? Sakop na ito ng silang. Saan po ba rito may towing service? Tinulungan sila ng lalaki na mapaitaw ang nahulog na sasakyan. Ang lalaki rin nagturo sa kanila kung nasaan doon ang pinakamalapit na hotel. Bakit ka napapangiti dyan? Sita ni Merlinda kay Emperor. Naroon na sila sa inn. Ayon sa lalaking napagtanungan nila, malayo raw doon ang hotel. Kaya sa isang ina kilala sa lugar na iyon bilang Lolo Pancho sila tumuloy. Napasukan na nga ng tubig ang makina ng kotse mo pero parang natutuwa ka pa. Sino naman ang hindi matutuwa? Isang ordinaryong hotel lang ine-expect ko na tutuluyan natin sa lugar na to. Pero nakita mo naman ang ibinigay sa atin ng tadhana. Tadhana ka dyan? Kunwa ay pairap na sabi ni Merlinda. Hindi lang kasi siya komportable na mula kaninang magtungo sila roon, ay pirmi na lang silang napagkakamalang honeymooners. At dinala pa talaga sila ng matandang innkeeper na si Lolo Pancho sa napakagandang honeymooners unit ng inn. May sariling lanay iyon at malawak na flower garden na puno ng makukulay at nagagandahang bulaklak. May maliit na picnic table sa gitna ng lanay na gawa sa masinsin at pulidong woodwork. Bukod doon, hinainan sila ng matanda ng merienda na pawang masasarap at authentic. Hinawakan ni Emperor ang kamay ni Merlinda. Kahit na laging parang may kilabot na dulot ang paghawak-hawak at pag-akbay-akbay sa kanya ng binata, ay napapanatag siya ng simpleng kilos nito. Nasasanay siya at natitiyak niyang hahanap-hanapin niya ang mga ganoong pagkakataon. Wala siyang mairereklamo sa monotony ng kanyang dating buhay. Ngunit ngayon lang niya napagtatanto na may malaki palang kulang sa kanya. Tapos na tayo sa first date, the introduction part ng courtship. Sabi ni Emperor. Nakaupo silang magkaharap sa picnic table. Hawak pa rin ito ang kanyang kamay. I hope dito naman mangyari ang getting to know you part. Clueless na nakatingin sa binata si Merlinda. At wala ka pang ginagawa. Sabi nitong kumindat pa. Kailangan pa ba ng mga ganyan? Nililigawan mo ko, hindi ba? Napahagod si Merlinda sa batok. Oo, kasi yun ang requirement mo para pumayag ka magpakasal sa akin. So court me. Binitiwan nito ang kamay niya at humalukwip-kip habang nakapamilay ang smug ng ngiti. Muli, hinagod niya ang batok. Hindi ako marunong eh. Pero may ideya ka kung paano.
May mga maliligaw ka. Paano bang ginagawa nilang paliligaw sa'yo? Bumuntong hininga siya. Anong susunod sa getting to know you part? Ngumisi ito. Inalis ang mga kamay sa pagkakahalukip-kip at muling hinawakan ang kanyang kamay. The feeling and touching part. Nag-init ang mga pisngi ni Merlinda. Kinausap ako ni Orville pagkatapos maglabasan ng pictures natin sa mga tabloid. Nakahinga siya sa pag-iiba ni Emperor ng topic. Kahit nililigawan niya ito, bagay na lagi niya nakakalimutan at sa halip, ang pakiramdam niya ay siyang nililigawan nito. Hindi pa rin siya komportableng pag-usapan ng tungkol doon. Anong sinabi niya sa'yo? Kung hindi raw ako magiging seryoso sa'yo, ipaubayan na lang daw kita sa kanya. Mukha talagang tinamaan sa iyong sa ngayon. Hindi mo ba talaga siya mapag-aralan na gustuhin din? Nasaktan si Merlinda sa tanong ni Emperor. Sa tono nito, parang sinasabing wag na lang ito ang kanyang ligawan at si Orville na lang ang kanyang pagbalingan. Tumayo siya sabay hila ng kamay niyang hawak nito. Walang paalam na pumasok siya sa silid at padabog na naupo sa gilid ng kama. Sinundan naman siya kaagad ng binata. Tinabihan at muling hinawakan ang kanyang kamay. Na nang ipiglas niya ay hindi nito binitawan. Sorry na, ito naman, hindi na mabiro. Inirapan niya ito. You already know how much I hated his guts. Tapos tatanungin mo pa ako kung hindi ko siya mapag-aralang magustuhan? Kumamot sa ulo ang binata. Saan ka naman nakakita ng maliligaw na sa halip na magpa-impress sa nililigawan, e pinagagalitan pa? Anitong mas ang sarili ang kinakausap kesa sa kanya. Inirapan lang uli ito ni Merlinda. You know, inakbayan siya ni Emperor at hinapit. Dinampian nito na magagaang nahalik ang kanyang sentido. At kahit napasama nito ang kanyang loob, hindi siya umiwas sa pangaalo nito. This is the part of courtship that I love most. Bulong nito. The kiss and make apart. Bumaba ang halik nito sa kanyang noo. Nag-alsahang bigla ang mga balahibo niya sa katawan. Napalunok siya nang dumako ang halik sa tungki ng kanyang ilong. Hindi niya maintindihan kung ano ang pakiramdam na sumanib sa kanyang katawan ng mga sandaling iyon. Parang napakainit ng paligid kahit malayang pumapasok ang hangin sa mga bukas na bintana. At napakainit din ang palad ni Emperor na nagkukulong sa kanyang kamay. Mainit din maging ang singaw ng katawan nito. Dumausdos ang mga labi nito patungo sa upper lip niya. Ngunit bago pa lumapat doon ang bibig nito ay nakarinig sila na magkakasunod ng katok sa pinto. Parang nahuli sa panguumit na napakislot sila sabay layo sa isa't isa. Nagiinit ang mukha ni Merlinda at hindi makatingin kay Emperor. Ako nang titingin. Sabi ng binata na tumayo na. Naipaypay niya ang kamay sa sarili nang wala na ang binata. Napakislot si Merlinda nang maramdamang hinawakan ni Emperor ang kanyang paa. 8:00 ng gabi. Katatapos lang nilang maghapunan. Dinala siya ng binata sa gitna ng maliit na clearing sa flower garden matapos itong maglatag ng picnic linen sa damuhan. Hindi pa kabilugan ng buwan pero malinaw na makikita ang paligid sa liwanag na isinasaboy niyon. Bukod sa makapal na kumot ay may dala ring isang malaking unan ng binata. Mag-stargazing daw sila. Anong ginagawa mo? Lalagyan ko lang ng insect repellent. Ayokong galisin na makinis na balat mo kapag pinapakyan ng mga lamok. Kinuskusan nga nito ng insect repellent lotion ang mga paa niya. Kahit medyo nakikiliti ay nagpaubaya si Merlinda. Alam niyang protective na noon si Emperor. Mas higit pa pala ngayong nagsilaki na sila at nasa tamang edad na. Siya ang supposedly ay nanliligaw. Pero ito ang nagbibigay ng mas malaking effort sa courtship na gusto nitong mangyari sa kanila. Alam mo, maalaga ka talaga. Ngumisi si Emperor. Tumanghod sa kanya na parang may hinihintay pa. Ano pa? Sabihin mo na. At? Natatawang kinurot niya ito sa tagiliran. Huy, fishing for compliments ang mama. Ang taginting ng tawa nito ay makikipagpaligsahan sa taginting ng huni ng mga kuliglig. Pinahiga siya nito sa unan at inilatag ang kumot sa kanyang katawan bago ito nahiga. Nakisalo sa unan at nakisukob sa kumot. Sa itaas, panay ang kindat ng libu-libong bituin sa kanila. Tila nanunukso ang mga iyon. Napaka-conducive ng lugar at panahon na para ma-inlove. At nai-inlove na nga si Merlinda. Sa magandang scenery, sa hindi pa bilog na buwan, sa mabangong samyo ng malamig na hangin, at sa lalaking kung umasta ay gaya sa isang perpektong boyfriend. Ginagap niya ang kamay ng binata at dinala sa kanyang pisngi. Naibigan niya ang init na nagmumula roon. Hindi tayo pwedeng matulog sa iisang kama. Walang ano-ano ay sabi niya. Hindi naman tayo mag-asawa. Tumawa ang binata. Kung mangangako ka na hindi mo sasamantalahin ang puri ko,
Papayag ako na magkasama tayong matulog sa iisang kama. Kinurot niya ito ng pino sa tagiliran na ikinaigtad nito. Ikaw pa talagang takot masamantalang puri. Aba, syempre. Hindi naman ako lalaking kalad ka rin. Sabi nitong makikita sa liwanag ng buwan ang pilyong kislap ng mga mata. Inilapit nito ang ulo at dinampian ng halik ang tungki ng kanyang ilong. Inalis nito ang magkahugpong nilang mga kamay sa pisngi niya at dinala iyon sa dibdib nito. Bumuntong hininga si Merlinda. Masarap mangarap tuwing kasama niya sa Emperor. Malambing ang binata. She was getting used to it. Hahanap-hanapin niya iyon kapag naghiwalay na sila. Siguradong masasaktan siya. Sakit ng loob na ayaw niyang isipin kung gaano kalala. Pero mas mabuti ng masaktan. Kesa ang binata naman ang makulong sa relasyong ipinakausap lang niya rito. Hindi niya makakayang tingnan na nagdurusa si Emperor gayong tumulong na nga lamang sa kanya. Emp, kaya mo na bang manatiling kasal sa akin sa loob ng 1 taon? Okay na sigurong ganun katagal bago tayo maghiwalay. Alam kong malaki ang hinihingi kong ito sa'yo. Hindi ito mababayaran ng pera. Pero humihingi talaga ako ng favor mo. Tulong mo na lang sa isang kaibigan na naipit sa kakaibang sitwasyon. Tama ka. Sagot nito, naglaho na ang ngiti sa mga mata. Hindi nga babayaran ng pera ang gagawin ko para sa'yo. Kaya nga hindi ako papayag na makipaghiwalay sa'yo once na nakasal na tayo. Itinaboy ni Merlinda ang inisyal na tuwa pagkarinig sa pahayag ni Emperor. Kailangan niyang pumaibabaw sa kanyang damdamin. Sa pagmamahal na bawat oras ay nagsisimula ng lumala. Kailangan niya maging rasyonal. Isipin ang pareho nilang kapakanan. Hindi pwede, Emp. Bakit hindi pwede? Kunot noong protesta nito, humigpit ang hawak sa kamay niya. Dahil paano kapag dumating na yung girl na mamahalin mo pala talaga? Tapos hindi kita pinakawalan. Masakit yun sa parte mo. Hindi ka na magiging maligaya kung mananatili ka lang na nakakulong sa kasal natin. Then gawin mong lahat ng paraan para hindi ko siya mahalin. Umawang ang mga labi ni Merlinda at napatingin sa binata. Ano ka ba? Paano nga kung siyang destiny mo? Paano kung siya talagang mamahalin mo? Lindy, I don't believe in destiny. Nahatak niya ang palad mula sa kamay ni Emperor at napabangon pa. Uy, grabe ka. Para mo na rin sinabi na walang Diyos. Naniniwala nga akong may Diyos kaya hindi ako naniniwala sa destiny. Hinatak nito ang kamay niya at muli siyang napahiga. Binigyan tayo ni God ng free will, ng kakayahan na magdesisyon para sa mga buhay natin. Gaya na lang na ginagawa mo ngayon. Nag-decide ka na piliin ako kaysa kay Orville. Dahil alam mong mas cute ako sa kanya. Aray! Napaigtad ito ng kurutin niya sa tagiliran. Puro kakalukuhan. Tawa ito ng tawa, pero kapag kuwan ay tumigil din. But seriously, it's true. Nagdesisyon ka. Ikaw, hindi ang ibang tao. Hindi yung destiny. Hindi destiny ang dahilan na mag-decide din ako na ibigay sa iyo ang kondisyon ko. Sarili kong pagpili yun. It was only me exercising my own free will. Kaya paano ko mamahalin ng isang babaeng makikilala ko pa lang kung may nauna na akong pinili na mahalin? Paano pa mapupunta sa ibang puso ko? Kung nagdesisyon na akong ibigay ito sa taong una ko ng piniling mahalin. Hindi ka agad nakaimik si Merlinda habang ninanamnam ng isip ang mga sinabi ni Emperor. May punto nga ito. Pero hindi pa rin niya isinasantabi ang paniniwala sa destiny. Mamahalin mo ba ako, Emp? Tanong niya maya-maya. Ikaw, Lindy, mamahalin mo ba ako? Ano ka ba? Ngayon pa nga lang mahal na kita. I ask you first. Why not? Nagbubunga raw ng pagmamahal ang pagbibigay ng pagmamahal. At sa tindi ng effort na ibinibigay mo para ligawan ako, it's inevitable. Umaray na naman ito ng sikuhin niya sa tagiliran. Ayan ka na naman eh. Alam mo naman ngayon ko lang ginawa to. Tapos pipintas-pintasan mong efforts ko? Tumagilid ito at dinutdot ang tungki ng ilong niya. You're more than lovable, Lindy. Walang hindi magmamahal sa'yo. Yung pagiging mataray mo minsan. Yung pagkurot-kurot mo at pagbira sa tagiliran ko. Yung pagbibigay mo ng tiwala sa akin sa pagsama sa Star City at maging dito. They are all endearing to me. And they all add up. At bago pa niya nahulaan kung ano ang gagawin ng binata, ay nahalikan na nito ang sulok ng bibig niya. Saglit lang yon, isang mabagal na dampi. Pero naglikot agad ang puso ni Merlinda. Gumapang kaagad sa kanyang buong katawan ang kilabot na naghahatid ng luwalhati sa kanyang dibdib. Ang halik na muntik nang mangyari kanina na naudot lang ng katok ni Lolo Pancho ay ngayon lang natupad. At hindi mapagpasyahan ni Merlinda kung manghihinayang siya o matutuwa na nagkasya lang sa Emperor sa sansaglit na halik. Masarap sa pakiramdam ang mainit na unan sa malamig na gabi. Hinapit iyon ni Merlinda.
Ngunit bigla siyang napadilat nang marinig na tumutunog iyon. Hindi pala uno ng yakap niya, kundi ang katawan ni Emperor. Nakadikit ang kanyang tenga sa dibdib nito at tinig ang matatag na tibok niyon. Napangingiwi na kumalas siya rito. Siya pa ang naglagay ng malaking unan sa pagitan nila bago sila matulog kagabi. Ngayon ay wala na roon ang unan. Nasa paanan na niya. Katawanan ni Emperor ang kanyang yakap. Pero ang sarap pala ng feeling na gumising ng may kayakap. Pipihit sana siya patalikod sa natutulog na binata, ngunit napigil siya nang hapitin ito ang kanyang katawan. Well, who would want to get out of your warm embrace? Napangingiting pinagmasdan na lang ni Merlinda ang gwapong binata na halos isang dangkal lang ang pagitan ng mukha sa kanya. Himbing pa rin ito. Walang ipinagkaiba sa Emperor gising man o tulog. He was so relaxed. Ito ang antidote sa kanyang kasungitan at pag-aalala. Panatag siya kapag kasama ang binata. Lagi itong may handang solusyon sa lahat ng kanyang problema. Naakit siyang dampian ng halik ang tungki ng ilong nito. Ang kaso ay hindi siya nakontento roon. In her eyes, his lips were red and shiny like apples. Para siyang si Eve na naaakit kagatin ang red fruit doon sa Garden of Eden. Maingat at napakarahan. Dinampian niya ng halik ang mga labi ng binata. Ngunit biglang dumilat si Emperor, hustong iangat pa lang ni Merlinda ang bibig. Automatikong kumislap ang ngiti sa pilyong mga mata nito. Pinagpapraktisan mo lang ba ako o balak mo nang kunin ang puri ko? Nag-init ng husto ang mukha ni Merlinda. Sigurado siya na pulang-pula ang kanyang muka kahit hindi iyon nakikita. Pagtakas ang una niyang naisip, ngunit nahulaan yata ng kumag ang balak niya. Mabilis siya nitong naikulong sa mga bisig. Pinakatitigan nito ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay mabilis na tinutunaw ng titig na iyon ang kanyang puso. Ang mga inhibisyon, ang pagkahiya at pag-aatubili. She saw pure tenderness in the depths of his eyes. At nang unti-unti nitong ilapit ang bibig sa kanya, buong puso niyang tinanggap ang halik nito. Naluluha si Merlinda dahil kung paanong napakabilis na umalagaw ng kanyang puso sa luwalhating dala ng masarap na halik ni Emperor, ay ganoon din naman kabilis na lumatag sa kaisipan niya na ginagawa lamang iyon ng binata dahil siya ang unang nag-initiate ng naunang halik, hindi iyon kusa. At bago pa nito mapalalim ang halik ay kumuwala na siya sa yakap nito. After everything was said and done, her heart still yearned for someone who would love her for no other reason than loving her. A love that was not premeditated. Something that was not planned. Babangon na sana si Merlinda sa kama na bigla siyang umangat. Binuhat pala siya ni Emperor. Ibaba mo ko. Later, but first I want to show you something. Lumabas ito sa lanay at tumuloy sa picnic table. Doon siya nito iniupo bago tabihan at akbayan. Hindi na nakaimik pa si Merlinda nang makita ang napakagandang phenomenon sa silangan. Lahat ng magagandang shades ng orange at peach at yellow ay unti-unting kumakalat sa sinisikatan ng araw. Nagsisikip ang kanyang dibdib sa pagkamangha. Ngayon lang niya na-realize na napakatagal na panahon na pala mula nang huli niyang mapanood ang pagsikat o paglubog ng araw. Tumingin siya kay Emperor. Makikita sa mukha nito ang refleksyon ng bukang liwayway. May kung anong puwersang lumukob sa kanya ng mga sandaling iyon. Puwersang naglagay sa kanyang puso at kaisipan nang katiyakan na kung meron mang tao na gugustuhin niyang makasama sa bawat pagbubukang liwayway at bawat paglubog ng araw, si Emperor na yon. You know what? Sabi ng binata sabay kabig ng balikat niya. If you have the ring with you, I am now ready to wear it. Napigil muna ni Merlinda ang hininga bago napangiti. Ngiti na palawak ng palawak. She had won his heart. She could see it in his eyes that their hearts were now beating as one. Hindi na niya kayang itago ang nararamdaman para sa lalaking ito. Alam ni Merlinda na habang nakatingin siya ngayon sa mga mata ni Emperor, ay nababasa nitong ito na ang umuukupa ng teritoryo sa kanyang puso. I love you. And I love you, Lindy. Simpleng tugon nito bago kintalan ng napakatamis na halik ang kanyang mga labi. Hihintayin kita sa KD building when you get out of the office. We're going somewhere, love. May kasama pang kumikindat na smiley ang message ni Emperor. Huling gabi na ng crazy hotshots bago tumulak ang mga ito patungong Australia. Nasabi na kay Merlinda na binata na ang unang schedule ng banda patungo sana roon ay nakansela dahil sa ilang mga aberya sa pamunuan ng Australian producer. Kaya 2 buwan pa ang lumipas bago uli naayos ang schedule ng Australian tour ng banda. Nag-reply si Merlinda sa mensahe. I'll be there as soon as I can. Nag-message uli si Emperor. Nasaan ang love? Napangiti si Merlinda. Eto, binabasa niya ang message na to.
I love you, love. I'll wait for you, love. I love you more. Eto na po yung mga for signature, madam. Pukaw kay Merlinda ng sekretaryong si Julie. Kinuha niya ang folder. Ma'am, pansin ko lang, nitong mga huling araw lagi kang masaya. In love ka? Nginitian lang ni Merlinda si Julie. A smile means yes. Kanino po ba? Kay Sir Orville? Kumatok si Merlinda sa ibabaw na desk niya. Hindi no? Tumawa si Julie. Kanino nga, ma'am? Saka ko nasasabihin sa'yo, huwag kang mag-alala, malalaman mo rin. Invited ka sa kasal ko. Impit na tumili ang babae, kilig na kilig. Naisip tuloy ni Merlinda kung si Julie nga ay kinikilig ng todo na malamang may boyfriend na siya. How much more ang sarili niya mismo. Hindi lang siya araw-araw na kinikilig, kundi mayat maya pa sa mga message at tawag ni Emperor at sa mga surprise night visit nito sa kanila. Alam na ng kanyang mga magulang na sila na ni Emperor. Masayang masaya ang kanyang ama na magsabi sila rito. Bago mag-alas 6 ay nagligpit na si Merlinda sa kanyang mesa. Ngunit bago pa man niya ma-message sa Emperor na paalis na siya ng opisina, ay bumukas ang pinto ng kanyang private office at lumitaw si Orville. May emergency meeting on board in 5 minutes. We need you there. Sabi nito bago bumira ng talikod. 5 minutes. Napapailing na reklamo ni Merlinda kay Julie na makalabas na si Orville. At bakit ngayon lang ako na-inform na may emergency meeting kung kailan may lakad ako? Inilahad lang ni Julie ang mga kamay. Mabilis siyang nag-message kay Emperor. Something came up, love. I might be late. Halos kumpleto na ang board members pati na ang ilang executives at mga abogado nang pumasok si Merlinda sa conference room ng MVS Corporation. Pati ang abogado ng kanyang daddy ay naroon. May pakiramdam siya na sinadya ni Orville na siya ang huling abisuhan tungkol sa emergency meeting. She could feel the tension at the pit of her stomach. Parang may mali. Nasagot ang pagtataka ni Merlinda na magsalita ang ama ni Orville na si Tito Romulo. Gaya ng kanyang kinatatakutan, nabili na nito ang controlling shares ng MVSC mula sa kanyang ama. At dahil doon ay hindi maiiwasang magkakaroon ng pagbabago sa pamunuan ng kumpanya. Lumong-lumo siya. Alam niya ang posibilidad ng takeover. Pero hindi niya inaasahan na sa iba pa niya malalaman ng tungkol doon. Bakit hindi sinabi sa kanya ng daddy niya na naipagbili na nito ang controlling shares na dati ay ito ang may hawak? Umaasa pa naman siya na si Tito Romeo ang bibili ng controlling shares ng MVSC at hindi ang kapatid nito. Kung may maliit man siyang ipinagpapasalamat sa nangyari, iyon na iyang kaalaman na si Tito Romulo at hindi si Orville ang tatayong presidente ng MVSC. Mabibigat ang mga hakbang na bumaba ng gusali si Merlinda. Ngunit nang nasa basement parking na siya ay ayaw umandar ng kanyang kotse. Ilang beses ulit siyang sumubok pero ayaw talaga. Bumaba siya para kalikutin ang makinang hindi naman niya gaanong kabisado. Pero bigo talaga siyang mapaandar ang sasakyan. Pagmamalasin ka nga naman. Inis na isinara na lang niya ang hood. Is something wrong with your car? Napapitlag si Merlinda. Sa lahat naman ng tao, si Orville pa na kinayayamutan ang lalapit sa kanya. Oo ayaw mag-start. Would you mind if I checked? Ikinumpas lang niya ang kamay. Itinaas nito ang hood at tiningnan ng makina. Ngunit ayaw talagang umandar ng kotse. Doon ka na lang sumakay sa kotse ko. Ihahatid na kita sa inyo. Pinakiramdaman ni Merlinda ang sarili. Mukha namang sincero ang pag-aalok ng tulong ng lalaki. At wala ngayon ang dating ekspresyon na kahambugan sa mukha nito. Salamat pero hindi pa ako uuwi. Magpapababa na lang siguro ako sa lugar na may masasakyang taxi. Bakit ka pa sasakay ng taxi kung pwede naman kitang idaan sa pupuntahan mo? Just give me directions, okay? Tahimik na umusal ng pasasalamat si Merlinda. Ano kaya ang nakain ni Orville at umaaktong good Samaritan ngayon? Nabanggit sa akin ni Emp na nahulog daw sa drainage ang kotse niya at nabasa ang makina. Sabi ni Orville nang sakay na sila ng kotse nito. Kumusta naman? Nakuha na ba niya sa kasa? The other day lang. Naalala ni Merlinda na inutusan pa ni King Dave ang driver nitong sunduin sila sa silang para lang makauwi sila ni Emperor. Congratulations nga pala. Kayo na pala ng pinsan ko. Napatingin siya kay Orville. Medyo natutuwa siya na walang bitterness sa muka at tinig nito. Kanino mo nalaman? Kay Emp mismo. Saka alam na rin ni Papa. Tinutukso pa nga niya ako na nasulot ka raw ng pinsan ko sa akin. Gusto mo talaga si Emp, hindi ba? Tumango si Merlinda. I'm sorry, Orville. Don't be. At least hindi rin iba sa akin na naging boyfriend mo. Ngumiti pa ito. Ganun talaga ang buhay. You win some, you lose some. Magaan na naging kwentuhan nila.
Kaya lang ay napakabigat ng daloy ng trapiko patungo sa KD building. May isang oras sila sa daan bago tumapat ang kotse ni Orville sa gusali. Sigurado ka bang dito kayo magkikita ni Emp? Parang wala ng tao. Sarado na lahat ng ilaw sa loob. Sinubukan ni Merlinda na tawagan si Emperor, ngunit busy ang linya. Bumaba siya ng kotse at nagtanong sa gwardya ng gusali. Kinumpirma nito na wala na raw tao roon. May kalahating oras na raw na nakakaalis si Emperor. Nanlulumong bumalik na lang siya sa kotse ni Orville. Nakaalis na nga raw si Emp. Mabuti pa, ihatid na lang kita sa inyo. Total doon din naman ang way ko. Salamat. Pasensya ka na ha. Pati tuloy ikaw na abala ng ganito katagal. Ngumiti ang lalaki. Okay lang, para naman to sa pinsan ko. Ngunit kung gaano sila katagal sa pagtungo roon ay higit pang bumigat ang trapiko pagbalik nila. Kung saan-saan ang alternate route idinaan ni Orville ang kotse para lang makaalis sila sa heavy traffic. Nakakaramdam na ng gutom si Merlinda. Natitiyak niyang ganoon din si Orville. Hindi nga nagtagal ay nagsabi ito na kung maaari ay dumaan muna sila sa unang restaurant na madadaanan nila. Gutom na talaga ako. I'm sure gutom ka na rin. Isang may kalakihang restaurant ang hinintuan nila. Ngunit pagpasok nila ay puno na ang kainan. Mukhang lalo tayong gugutumin dito. Sabi ni Orville. Paghanap na lang tayo kahit fast food para makakain tayo kaagad. Okay. Pagbalik nila sa parking area ay nakita ni Merlinda si Emperor. Natutuwang itinaas niya ang isang kamay para kunin ang pansin ng binata. Ngunit kaagad din niyang ibinaba ang kamay nang makitang hindi ito nag-iisa. Akbay nito ang isang babae na kung hindi siya nagkakamali ay ang ex nitong si Beth. Daig pa niya ng tinaraka ng matalas na patalim sa dibdib. Ngunit higit sa sakit ay ang matinding galit na kanyang naramdaman. Nangyari na yun noon. Ang pagkakaiba lang ay si Beth na ang nasa kalagayan niya ngayon. Some kind of deja vu ha?